Alam mo ba guys na hindi lang ikaw nakakaranas ng harassment mula sa mapang-abusong mga OLA platforms? Ikaw na walang trabaho, nasa bahay lang, isang construction worker, isang nabandera, isang single mom, isang single dad, isang estudyante, isang domestic helper, isang freelancer, at isang online seller. Dahil bukod sa iyo ay meron ding mas angat ang pamumuhay pero kinakapos pa rin sa pangangailangang pinansyal. Andyan na meron namang trabaho, isang teacher, isang pulis, isang doktor, o anumang klase ng trabaho meron sila. Sila na sumasahod ng minimum base isang araw. Pero ang tanong, bakit sila na may mga trabaho ay kinakapos pa rin sa pangangailangang pinansyal? At bakit kailangan pa nilang mangutang sa mga online lending applications kung andyan na secured naman sila sa kanilang kumpanya na merong benefits? Pero ang tanong, bakit sila din na mga employed individual ay nagkukumit din ng pangungutang sa mga utangan online? Kaya naman guys, sa loob ng video na ito ay sasagutin natin yung tanong na bakit hindi ko kailangan pareho po tayo. Hanggang ngayon, nilalabanan ko pa rin yung anxiety ko na nakuha ko from OLA. So, sobrang payat ko na kakaisip paano ko sila mababayaran dahil sagad na at wala nang pambayad. Ang dami ko na rin napasukan na pati part-time pero kulang pa rin. Kaya naman, stop muna tapal system kung wala talaga. Sabi niya, hindi ko na alam paano mabubuhay pero siguro may better plans si God. So keep on praying. Kaya mapapayo ko sa iyo, stop, block, lock, and delete. Ito pang isa, sabi niya, teacher din ako. Pero lumipas ang lahat, na-chat sila sa page ng school namin. Nag-chat din sa division office. Nag-comment din sa municipality namin. Pero in one day lang yon lahat nangyari. Everybody is talking about me. Yung principal nag-chat sa akin, kinausap din ako. Nag-reason na lang ako na ako ang na-scam. Scammer yung nag-post sa akin, gumawa ko ng rason, then kinabukasan everything went normal. Kala ko nakakabaliw yung kahihiyan, pero hindi pala. Mas nakakabaliw kung wala ka nang maipakain sa anak mo. That time walang gatas anak ko, din malahat ng chat sa akin kasi mas priority ko immediate na problema. May mga hensya naman po na malalambitan their teachers. If may mga pagbabanta na po at pamamilya, report niyo po sa mga kinaukulan. So, off-scene, lock your Facebook, switch your timeline into only me, hide your friends list, untag friends, and wag stressin sarili. Sabihan ang family friends about the situation para aware sila, din move on na po. Wag niyo na po masyado isipin. Madami po ang nabaon din sa mga OLA, hindi lang po kayong mga teachers. Napanood nyo nga po yung hearing ng Senado na andon po yung founder ng United OLA organization na si Miss Kikay Bautista. So, meron din po siya doon na mention na may mga doctors, lawyers, at mga kapulisan din daw po na na-engage na rin po ng pangungutang online. Kung nakakalungkot, nabiktima din ng mga abusadong OLA, yung mga skilled worker, may mga matataas ng position. So, guys, yung mga ginagawa ng mga OLA victim na still dumaraan sa ganito pang sitwasyon na hindi lang ikaw ang nakakaranas. Ito din ay payo ng isang OLA victim. Sa kapwa niya, OLA victim din.
Sabi niya, huwag mo munang bayaran pag hindi kaya. Pag nakaluwag ka na lang, saka mo sila balikan. Unahin mo muna sarili mo at pamilya mo. So, off-SIM ka para hindi ka matawagan at ma-message. Then, sabihan mo mga friends at mga kamag-anak mo na scam or na-hack ka. Pagpapadala sa emotion mo, ako nga din 3 na overdue ko pero hindi ko mababayaran sa ngayon. Ako nga, Maya, 62,000 ang nalo niya, J-Loan, 50,000, G-Gibbs, 25,000, Shopee Pay Later, 40,000, Atome, 22,000, 3 years ng OD mahigit, buhay panaan. Tayo number 2, sabi niya, laban lang, ako rin sobrang hirap na. Nalubog sa tapal-tapal system, tapos puro legal ulas pa yung nahiraman niya ng pera. Ang mga nautangan niya ay Home Credit, Bilis, Mukasa, Happy Cash, Maya Loans, Maya Credit, CIMB, Ono Bank, Tunic, One Hand, Itomo, Acom, G-Loan, G-Gibbs, J-Credit, Atome Cash, Atome Credit, FT Lending, Tala, Casyalo, Itomo, Lazada, Fast Cash, Mabilis Cash, TikTok Pay Later, and TikTok Cash Loan. So far, Home Credit at Uno Bank pa lang nag-home visit, wag na sana masundan pa. So imagine guys, ito pa lang, nasa 27 po yung ulan niya na overdue na siya lahat. Pero still, lumalaban pa rin siya. How much more guys, kung isang online lending application lang naman, yung hindi mo nabayaran, masyado mo nang i-focus yung sarili mo, magpapaka-stress ka, kakabahan ka, isipin nyo na lang, yung iba po ay mas higit pa. Umabot pa ng 27 na hinahiraman niya ng pera, pero still, stand pa rin siya at firm na harapin yung consequence. So, advice number 3, I feel you po. Napagdaanan ko na yan at kahit ngayon, medyo may kaba pa rin. So, almost 3 weeks pa lang naman na nag-apply ng dermatology. Marami pa akong incoming na dues, multiple loans din meron ako at malalaki din. So, tibayan mo ang loob mo, kung nakaya ng iba, kakayanin din natin. Huwag mo muna isipin ang mga ganyang bagay, unahin ang sarili at pamilya. Sa panahon ngayon, hindi natin alam kung kailan tayo babawiin ng Panginoon. So, huwag natin siyang pangunahan. Ang maigi natin gawin ay magdasal, magpasalamat sa kung ano mang meron tayo. Nagigilty din ako dahil 4 years na naging good payer ako. Hindi ako sanay na hindi hinaharap ang obligasyon ko. Pero anong magagawa ko? Nalubog na, wala na akong may pambabayan. Kung pilitin ko, mas lalo lang dadami ang pula ko. Nag-decide ako na huminto at ipinagpasalamat ko na mayroong nakinig sa akin noong mga panahong halos depressed na ako. Yung sumali po siya sa grupo ni Kikay Bautista, doon po sa United Ula organization po nila. So malaking tulong, nagkaroon siya ng peace of mind at kahit papaano ay inaalala niya pa rin yung pamilya niya. Same po tayo ng pinagdadaan ngayon, hindi ako makatulog, ni makakain, sobrang maliit lang. Occupied ang isip sa mga maaaring mangyari. Wala rin makausap dahil takot mahusgahan ng iba. Anxiety feels po talaga, lalo na at baka mag-home visit po sila. Pero kapit po tayo sa taas, balikan natin sila pag nakakaluwag na po tayo at bayaran ng paunti-unti. At ito rin guys yung nakakapagpaalala. Dahil sabi niya, hello po sa lahat, ako ngayon may suliranin, sana utangan ko sa ula. Tapos hindi pa alam ng husband ko na may utang ako sa ula. So, tinakot ako na pupunta daw sila sa amin, isasama daw nila ang aming punong barangay, nakakahiya po talaga. Nanginginig ako sa takot, baka malaman ng husband ko ang utang ko at ako'y mapalayas. May anak pa akong grade 4 na lagi kong ginagabayan, kawawa naman po. So nagkautang lang naman ako dahil sa tapal-tapal system. Hanggang dumami na ang utang ko, pero sa iba nakabayad ako, pero umutang ulit hanggang sa dumami. Ang sakit na sa dibdib at ulo, hindi na ako mapakali. Advice na rin po guys, kapag nag-commit po kayo ng pangungutang, kahit kanino man po yan, hindi man po sa online utangan, kung sa kapwa man ninyo, kaibigan, kahit sino pa man na nahiraman nyo ng pera, please po, so kailangan nyo pong ipaalam din po sa inyo pong mga partner. Dahil wala po tayong ibang aasahan. If ever na po na dumating na sa ganito pong sitwasyon, nalubog na kayo, hindi nyo na alam ang gagawin, wala naman pong ibang makakatulong po sa inyo, sa atin, kundi po yung mga partner po natin. So huwag nyo pong ilihim, i-open mo sa kanila na ganito yung naging sitwasyon mo para po mabigyan ka po niya ng advice at matulungan ka para po ma-resolve po yung problema po ninyo. Advice number 4, sabi niya, pray ka lang po. Malalagpasan mo rin yan. Ako, puros OD na. Karamihan pa legit. Kaso wala naman talaga ako choice.
wala nang gustong magpautang para ipangtapal. Kaya ngayon, pahinga na muna ako, iipon na lang muna ng payment, tsaka ko na sila babalikan. Ito pa, sabi niya, kaya mo yan, tanggapin natin ito, consequence natin sa di pagbayad sa kanila. Ako nga, wala na, lubog na sa kahihiyan, kahit kanino nag-text at nagko-comment. And sabi niya, iyak mo lang. Inhale, exhale po. Tapos itapon mo na SIM card mo, FB lock, profile, at kumain ng masustansyang pagkain for a stronger you. Ito pa, sabi niya, nakakatrauma, nakakapagod, nakakadismaya, pero wala tayong magawa. Napunta tayo sa maling akala na akala natin makakatulong, hindi pala. So, ilulubog ka pala nito sa problema. So, almost tama naman. So, alam nyo guys, lahat naman po ng mga payo ng mga naging biktima ng mapangabusang mga ulan na ito, tama din naman na yun ay po yung ginawa nila para po i-strengthen po yung sarili po nila at i-uplift din na hindi po mapunta sa stress at sa depression yung kanila pong nararamdaman. Maaari nga po kayo ditong sumali dito po sa grupo po or sa page ni Miss Kikay Bautista na isa sa mga ulo victim at ula survivor na ngayon, na kung saan nga po ay tumutulong din po siya doon sa mga kapwa natin borrower na nalubog na sa pagkakautang na hindi na po alam kung anong gagawin. So dito nga po guys, makakakuha kayo dito ng mga advices at tutulungan din po kayo kung paano nga ba ninyo haharapin yung mga suliranin na nag-i-exist or nagsisipaglabasan na dahil nga po sa hindi nyo na pag-comply sa inyong mga pagkakautang. Para po matulungan po kayo kung paano nyo po ma-handle yung ganito pong sitwasyon kung andito na po kayo sa punto na hindi na po kayo nakakabayad ng inyong pong mga utang. So ayun guys, sana po nakatulong sa inyo yung mga ibinahagi ko na po ito sa mga naging experience at kasalukuyang nararanasan ng mga wala victim dito, and at the same time kung paano nga ba nila na-handle at kung paano nila hinaharap yung mga consequences na ito para po hindi po humantong sa depression yung kanila pong mga nararamdaman. Maraming pong salamat guys. Thank you po. God bless po. Bye-bye.